Angeline, 4 na taon tinatago ang bagay na ito sa kanyang asawa. Ibinunyag ng singer na si Angeline Quinto, na nagawa niyang ilihim ang isang malaking bahagi ng kanyang buhay sa halos lahat ng nakapaligid sa kanya. Kabilang na ang kanyang asawa na si Nanreb Dakina, habang tahimik niyang tinatapos ang kolehiyo sa loob ng halos na 4 na taon. Sa isang panayam sa programang Oh My God, nagkwento si Angeline tungkol sa kanyang naging buhay estudyante. Habang pinagsasabay ang kanyang karera, buhay mag-asawa, pagiging ina at 2 beses na pagbubuntis. Kamakailan lang ay nakapagtapos ang singer ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, sa Immaculada Concepcion College. Sinabi ni Angeline na ang pagtatapos ng kanyang pag-aaral ay matagal ng pangarap ng kanyang yumaong ina na si Mama Bob. Napaulit-ulit siyang hinimok na bumalik sa paaralan bago ito pumanaw noong Nobyembre 2020. Kwento ni Angeline, lagi niyang sinasabi sa akin, "Di magtuloy ka ng pag-aaral mo pag kaya ng oras." Ayon sa kanya, sinabihan pa siya ni Mama Bob na humingi ng tulong sa kanyang manager upang makahanap ng paaralan kung saan niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Unang isinantabi ni Angeline ang kanyang edukasyon ng maging paraan ng pag-awit upang kumita ng pera at makatulong sa pagsuporta sa kanyang ina. Matapos lumahok sa mga amateur singing contest at tuluyang pumasok sa mundo ng showbiz, mas naging prioridad na niya ang pagtatrabaho. Ngunit matapos ang pagpanaw ni Mama Bob, nagpasya si Quinto na oras na para tuparin ang binitawan niyang pangako. Bumalik siya sa pag-aaral noong 2021, ang taon kung kailan niya na lamang buntis siya sa kanyang panganay na anak na si Silvio. Noong 2024, muli siyang nag-aaral habang buntis naman sa kanyang anak na babae na si Sylvia, at habang nagtatrabaho sa seryeng What's Wrong with Secretary Kim. Ayon sa singer, ang kanyang pagtatapos ay orihinal na naka-schedule noong nakaraang taon. Subalit mayroon siyang ilang hindi na kumpletong mga kinakailangan na naging dahilan upang maantala ito ng 1 taon. Ang lalo pang nakapagpabigla sa kanyang kwento ay ang katotohanang halos walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakabatid na siya ay nagbalik paaralan. Inihayag ni Angeline na maging ang kanyang asawa ay walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Sa loob ng halos 4 na taon, inaantay muna ni Angeline na matapos ang kanyang mga gawain. At makatulog ang kanyang asawa at mga anak bago niya simulan ang kanyang mga schoolwork. Pag-uwi ko ng bahay, pagtulog na ang mga bata, at tulog na rin si Nanreb. Saka ako babalik, saka ako pupunta sa isang kwarto. Sa tuwing magtatanong si Nanreb kung ano ang kanyang ginagawa, sasabihin lang sa kanya ni Angeline na kailangan niyang mag-aral ng kanta. Ang sinasabi ko sa kanya, "Wait lang babe, mag-aaral lang ako ng kanta ha." Ayon kay Angeline, ang kanyang manager lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Ipinaliwanag niya na nais niyang supresahin ang kanyang pamilya at maiwasang mabigyan ng karagdagang pressure ang kanyang sarili sakaling hindi niya ito matapos. Sa kabila ng mga hamon, sinabi ni Angeline na nanatili siyang matatag dahil ang makatapos ng pag-aaral ay isang bagay na ipinangako niya sa kanyang ina. Naniniwala siya na kasama niya ang kanyang yumaong ina nang sa wakas ay umakyat siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma. Para kay Angeline, ang kanyang kwento ay patunay din na ang pag-isang tabi sa isang pangarap ay hindi nangangahulugan pagsuko rito ng tuluyan. Aniya, minsan may mga pangarap talaga tayo na kailangan natin mainsantabi dahil kailangan nating tuparin yung isang pangarap natin. Pero hindi ibig sabihin nun kakalimutan natin yung isang pangarap natin. Baka kailangan lang natin bigyan ng time, so pag natupad natin itong isang pangarap natin, pwede nating balikan ta anytime.